May sumisigaw at sinasabi nito na Olivia, siya ba ang nasa likod nito? Ito pala si Count Chester. At sinasabi ni Olivia na oo ama. Siya ang nagsabi kay Sir Damian. Galit na sinasabi ni Count Chester na malamang na nawala na siya sa kanyang sariling katinoan. Matapos niya siyang pakainin at patulugin sa ilalim ng bubong na ito, naglakas loob siyang pagtaksilan siya. Biglang nagulat si Count Chester nang may biglang naglagay ng paa sa lamesa. Ito pala si Damian at sinasabi nito na hindi ba siya nagsasalita noon? Pinagpapawisan na nauutal si Count Chester, at sinasabi nito na tama. Saan na nga ba sila? Napakunot ng mata si Damian, at sinasabi nito na malapit nang dumating ang simbahan upang mag-imbestiga. Malalaman nila na siya ang nakipagkasundo kay Jacques Noir at nagtangkang ipapatay siya. At kapag nalaman nila, sa tingin niya, ano ang mangyayari? Gumamit rin siya ng itim na mahika, ang mismong uri na pinakakinasusuklaman ng simbahan, bukod pa rito. Takot na sinasabi ni Count Chester na hindi niya alam. Sumusumpa siya. Hindi niya akalain na gagamit pa pala ng itim na mahika si Jacques. Napailing si Damian at sinasabi nito na sa tingin niya ba, uubra ang ganyang dahilan sa simbahan? Sinasabi ni Count Chester na pasensya na, Sir Damian. Nagkamali siya. Pakiusap, huwag niya siyang i-report sa kanila. Sinasabi ni Damian na kahit wala siyang sabihin, sa huli ay ibubunyag pa rin ni Jackson Cotter ang lahat. Narinig niya na ba kung gaano kakilakilabot ang uri ng pagpapahirap ng Inquisition, hindi ba? Tumalim ang titig ni Damian, at batid pa nito na sige. Gawin nila ito. Mayroon siyang sariling koneksyon sa simbahan, kaya hindi magiging mahirap na ipagtanggol siya. Nagtataka at sinasabi ni Count Chester na seryoso ba talaga siya dyan? Sinasabi ni Damian na gayunpaman, mayroon siyang ilang mga kondisyon. Sinasabi ni Count Chester na sabihin niya sa kanya. Gagawin niya ang lahat, basta kaya niya. Sinasabi ni Damian na sige. Una, payagan niya ang nakababata niyang kapatid na si Abel Haxon na makipag-date kay Lady Olivia. Sinasabi ni Count Chester na oo. Madali lang yan. Sang-ayon siya. At batid pa ni Damian na pangalawa, ideklara niya siya bilang panalo sa paligsahan sa pakikipaglaban. Sinasabi ni Count Chester na hindi ba't natural lang yun? Yun lang ba? Nagsalita si Olivia at sinasabi nito na pangatlo. Bilang kabayaran para sa bagay na ito, magbayad siya ng 300 ginto sa Haxon Viscounty. Nagulat naman dito ang Count, at sinasabi nito na ano? 300 ginto. Nagtataka at sa isip-isip ni Damian hindi yun kasama sa kasunduan. Napalingon nito kay Olivia at bumalik ito sa Count, at sinasabi nito na napakagandang ideya niyan. Isama mo rin yan, Count. Napakunot ng mga mata si Count Chester at napapamura ito at sinasabi nito na sige. At batid ni Olivia na panghuli. Galit na sinasabi ni Count Chester na bakit ba siya laging nakikialam. Ano na naman? Sinasabi ni Olivia na ilipat sa kanya ang kalahati ng teritoryo sa loob ng taon. Nagtataka at nagulat dito ang Count, at tinatanong nito kung anong sabi niya. Olivia, anong klaseng kahibangan yan? At bakit siya ang nagtatakda ng mga kondisyon dito? Sinasabi ni Olivia na dahil siya ang saksi. Dahil siya ang nakakita ng lahat mula sa simula. Galit na tinatanong ni Count Chester na kung ano ba ito. Sinusubukan niya bang gamitin ang pagkakataong ito para ubusin ang yaman ng sarili niyang ama? Sinasabi ni Olivia na tama siya. Kukunin niya ang sa kanya at iiwan niya na ang nakakasulasok na pamilyang ito. Nagulat si Count Chester sa sinabi ni Olivia at sinasabi nito na ano. Sinasabi ni Olivia na ginamit niya siya bilang kasangkapan sa buong buhay niya. Ngayon, turn niya naman na gamitin siya. Naiinis na sinasabi ni Count Chester na paano niya nagawa yan. Nagtataka at sa isip-isip ni Damian na hindi niya inasahang aabot siya sa ganito kalayo. Mas nakakatakot siya kaysa sa inaakala niya. Magiging okay kaya si Abel?
Napalingon nito kay Damian at sinasabi nito na yan ang lahat ng mga kondisyon, di ba, Sir Damian? Nauutal na sinasabi ni Damian na oo. Sapat na yun. At batid ni Olivia na kung gayon, kung walang tutol ang kanyang ama, ituturing niyang sumang-ayon siya sa lahat ng mga ito. Nanginginig sa galit ang Count, at napatahimik ito. Pagkalipas ng ilang araw, nakaharap si Count Chester sa isang investigasyon, at nanginginig ito. Hinawakan ni Damian ang kanyang balikat, at sinasabi nito na sasabihin niya sa kanila ang totoo. Inosente rito si Count Copperhead. Sinasabi ng lalaki na ngunit, nakatanggap na sila ng pag-amin mula sa kriminal na si Jackson Cotter. Sinabi niya na nakipagsabuatan sila sa konde at pinuntirya ang buhay ni Sir Damian. Rank 2 Paladin of the Church. Thomas. Sumisigaw at sinasabi ni Count Chester na pawang kasinungalingan ang lahat ng iyan. Sinabihan lang siya na huwag makialam sa resulta ng tunggalian ni Sir Damian. Wala siyang kahit ideya kung ano ang gagawin nila. Sinasabi ni Damian na tama yan. Sa katunayan, palihim na nagpunta sa kanya ang konde at nagbabala pa sa kanya tungkol sa panganib na naghihintay. Sinabihan niya siyang iwasan ang laban dahil hindi niya alam kung ano ang maaaring subukan nilang gawin sa torneo. Nagulat naman dito si Thomas, at sinasabi nito na ano. Totoo ba yan? Nakangiting sinasabi ni Damian na oo. Kung talagang balak niyang patayin siya ng Count, wala siyang dahilan para gawin iyon. Hindi ba, Count? Sinasabi ni Count Chester na siyempre naman, Sir Damian. Habang papalapit siya sa kanila, nabahala siya at palihim na pinuntahan si Sir Damian. Kung nalaman niya ng maaga ang tungkol sa itim na mahika, siya mismo ang pipigil sa kanila. Sinasabi ni Thomas na kaya yun ang nangyari. Sinasabi ni Damian na mangyaring maniwala sila sa kanya, Sir Thomas. Sumusumpa siya sa ngalan ng Diyos na wala ni isa man sa kanila ng konde ang nagsisinungaling. Naanting naman si Thomas sa sinabi ni Damian, at sinasabi nito na nauunawaan niya. Siguradong nagsasabi siya ng totoo. Si Sir Damian, na puno ng pananampalataya at nagkamit ng lubos na tiwala ni Lady Agnes, ay hinding-hindi magsasabi ng kasinungalingan. Napakunot ng mga mata si Damian sa mga pinagsasabi nito. Sinasabi ni Thomas na tapos na ang kaso. Wala nang anumang hinala laban sa konde. Nakahinga ng maluwag si Count Chester at sa isip-isip nito na nakaligtas siya. Nagulat naman ang Count nung hinawakan siya ni Damian at pinagpapawisan nito. Sinasabi ni Damian na talagang natutuwa siyang tapos na ito, Count. Binulungan ito ni Damian at sinasabi nito na tinupad niya ang pangako niya, kaya kailangan niya namang tuparin ang sayo, di ba? Napangiti naman si Damian at napapaluha naman ang Count sa tabi. Pagkalipas ng isang linggo, may nagsasalita at sinasabi nito na hindi niya akalaing pupunta siya sa Haxen Viscounty ng ganito kabilis. At batid ng isang nagsasalita na siya rin. Hindi siya makapaniwalang ipakikilala niya na agad si Lady Olivia sa mga magulang nila. Nga pala, hanggang kailan pa siya magsasalita ng ganyan kapermal? Sabi niya sa kanya, magsalita siya ng kampante sa kanya. Tumatawa at sinasabi nito na gawin niya na ba yun kung ganoon? Pinagpapawisan si Damian at sa isip-isip nito na talagang isinulong niya na maging maayos ang relasyon nilang dalawa, pero medyo masakit itong panoorin. Sinasabi ni Olivia na wow, gusto niya yan. Simula ngayon, kausapin niya siya ng impormal palagi, ha? Napapikit si Damian at sa isip-isip nito na nagkaroon ng ilang mga pagsubok, ngunit sa huli, naabot niya ang kanyang orihinal na layunin. Natapos ang investigasyon ng simbahan pagkalipas lamang ng isang linggo. At napagpasyahan nila na wala ng ibang sospek maliban kay Jackson Cotter. At naglabas ng warrant para kay Jax Noir, na tumakas. Napawalang sala ang Count, ngunit marami nang kinuha si Olivia mula sa kanya. Kaya pinili niyang sumama kay Abel sa halip na manatili sa tahanan ng konde. Nakuha ni Abel ang pagmamahal ni Olivia ayon sa gusto niya, at nakuha niya ito.
Sinasabi ni Abel na Damian, hindi ba yan ang premyo ng nanalo sa torneo? Sinasabi ni Damian na tama. Medyo awkward ang sitwasyon kaya hindi sila nagsagawa ng awarding ceremony, pero nakuha niya rin naman ito. At sa isip-isip nito na hindi alam ng Count ang tunay na halaga ng item na ito, pero siya alam niya. Ito ang Spirit Heart. Isang tipo ng kapangyarihang nabubuo sa napakababang posibilidad kapag naglaho ang isang mataas na antas na espiritu. Kung matuno niya ito at ma-absorb, bibigyan siya nito hindi lamang ng napakalaking kapangyarihang mahika, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng isang espiritu. Ngayon lang siya nakakita ng pusong nagtataglay ng kakayahan ng isang fire spirit. Kung aabsorbahin niya lang ito, mas mabilis niyang maabot ang antas na narating niya sa kanyang nakaraang buhay. Hindi naman namamalayan ni Damian na may sumusunod na pala sa kanila, at may nagmamasid. Ito pala si Jax Noir.